Medical mission sa Barangay Kapitolyo. Ikinatuwa dahil ngayon lang daw muli itong naranasan sa Pasig. Abot 1,000 na residente sa Barangay Kapitolyo, Pasig nagtungo sa cover court nitong umaga. Sa ginanap na medical mission, marami ang natuwa sa serbisyo ni Ate Sara na mahagi ng wheelchair, may libreng bunot, may massage, gupit, pedicure at marami pang iba. Isa si Lola Linda ang nakaranas ng libreng check-up sa mata, libreng laboratory, ECG. Kaya naman nakangiti siyang nakipag-usap sa akin. Sinabi ni Lola Linda Gamboa, nagpapasalamat siya sa mag-asawang Diskaya. Dahil sa katulad nilang kapos sa buhay, malaking bagay ang nagawa nila. Nagpa-laboratory ako at saka yung ECG. Maraming salamat sa mga ginawa niya dito pagtulong sa mga kagaya sa amin na mahirap. Dagdag pa ni Lola Linda, isa sa kanyang apo ang nabigyan ng serbisyo, libreng bunot. Dahil yung paggamot namin, at saka ito nga apo ko, nakapapulot ng ngipin. Samantalang noon, hindi napunutan yan dahil upirahan pa. Hindi na kailangan pang 1.5. Wala kami pambayad ng 1.5. Pero ito ngayon, sabi na magpapulot daw. Hindi na lang siya. Kaya maraming pakinabang sa amin. Lalo na ako, lula ako. Isa rin sa nabigyan ng serbisyo ni Ate Sara, si Kuya Rick na taga Barangay Kapitolyo. Sabi niya, malaking bagay sa Barangay Kapitolyo ang nagawang medical mission. Nako, sobrang malaking bagay po sa ating mga taga-Pasig. Lalo-lalo na po dito sa Barangay Kapitolyo. Sinabi ni Rick na matagal na anyang hindi nakararanas ng ganitong serbisyo ang Pasig, lalo na sa kapakanan ng mga senior at may mga sakit nangangailangan ng gamot. Kaya napakalaking bagay anya ang naitutulong ng St. Gerald Charity. Ito na ganap na medical mission ay sobrang namis ng mga taga-Pasig. Dahil almost 6 years na walang ganito. Kaya itong ginawa nila ay napakalaking tulong sa aming mga mahihirap. Lalo-lalo na sa kapakanan ng mga may sakit, na kailangan ng gamot, kailangan ng x-ray. Napakalaking bagay po. Ayun po, totoo po yun. 2016, nag-start po silang tumulong na wala pong umpay. Ngayon po, siyempre, nasasabihan sila na ngunit may ilusyon na itatabo. Hindi po. Matagal na po silang tumutulong. Saksi po akong buhay. Ang mensahe ko po, sana po ay tuloy-tuloy po ang pagtulong ni Kuya Kelly at Mayora Sara sa aming mga mahihirap na hindi kaya pong i-afford ang mga gantong mga serbisyo na napalaking tulong po para sa amin. Maraming pong salamat sa SGC Charity Foundation. Salamat po. Thank you po. Pansamantalang humalili ang asawa na si Kuya Curly Diskaya kay Ate Sara na humarap sa mga tao. Sinabi ni Sir Curly ang kanilang programa. Natututukan nila ang mga terminal ng mga TODA na kailangan lagyan ng bubong at idudulog nila ito kay Mayor Vico na tulong sa mga Pasigueño na pasahero para hindi sila mabasa sa ulan at mabilad sa init. Isusulat po kami kay Mayor Vico na baka po mapagbigyan na magawan po natin ng waiting shed ang mga TODA. Kasi nakita ko po habang umikot po sa Pasig, kami po magkasawa, dilapidated na po yung ibang mga TODA po, walang waiting shed para sa kanilang mga naghihintay ng mga pasahero at para sa kanilang mga membro na kapag umulan, naaarawan at naulanan sila. So, pakiusap lang ni Kuya Curly na sana hindi mabigat ang requirements. Sana lang po yung hindi masyadong mabigat yung requirements. Para sa ganun po, mapagawa po natin ang mga waiting shed na yan. Nakapagbigay na po tayo ng masisilungan para sa mga pasahero, sa mga members nila, sa mga TODA members. Nakapagbigay pa po tayo ng trabaho sa lahat ng mga construction workers na gagawa ng mga waiting shed na yan. Mula dito sa Pasig City, ako si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.